Happy 48th anniversary to the Scout Royal Brotherhood. More power to our fraternity. And God bless the SRD. At mabuhay ang bansang Pilipinas. SRD, mabuhay. Okay mga kapatid, magandang gabi at tayo ay refresh dahil ang sarap ng tulog ko kanina. Ang lamig after ng trabaho, 3 oras lang ako nagtrabaho. Biglang tawag, so lakas ng ulan, basang-basa ako. Ang sarap ng tulog ko pag uwi ko ng alas 2. So ayun mga kapatid, ating tatalakayin si Utol Rish, ang kanyang parte, ang ating All-Star number 5. Ayan, yung naririnig nyo ngayon, si Morris Egasan. Galing sa Upsilon Delta ng Dasmariñas, Cavite. Parang dati nakwento sa akin ni Brad Mike Egasan na ang Upsilon Delta is parang sila Brad Abril ang parang advisor o mga nag-organize din. Nakalimutan ko na, ang tagal na kasi namin, pandemic pa lang nung nag-uusap kami ng Brad Mike So ang request sa akin ni Utol Morris ay bro, mas bigyan diin na lang ang chapter ko. So Upsilon Delta, paano ko mabibigyan din yun? Sige, basta shoutout sa Upsilon Delta. Pero syempre, hindi ko pwedeng iwan presidente nyo dyan, si Utol Alan Corel, ang Dasmariñas, ang AA, ang CPC, ang Paapok. Sinasama ko nga pati KPC, pero syempre this is Upsilon Delta and Morris Egasan's request na ibibigay natin sa kanya ito, ang Upsilon Delta. Shoutout din sa inyo, si Mike Egasan, si Lovely, shoutout na kay Erica na girlfriend ni Morris, ni Brad Mike. Sorry. Okay, so sa pagkakamali slip of the tongue. Okay, ito si narinig ko na naman si Utol Element 1 na napagtripan ako. Nag-uusap kami sa chat, siya na pala yun, hindi niya sinasabi sa akin. Wala akong kaalam-alam. Pero natuwa ako nung malaman ko na ang kausap ko pala ay si Utol Element 1. So Utol Morris, so sinasabi niya bigyan din yung chapter na ibig sabihin nun na ganun niya talagang iniaangat ang kanyang chapter. So that's very good, kapatid. Very good yun na ang chapter mo, mahalin natin ang ating mga chapter. Ako mahal ko chapter ko, for sure yan, dahil syempre hindi ako magiging SRB kung wala ang chapter ko, diba? Okay, so umpisa na ba natin? Ready na ba kayo? Ready to fight, mga kapatid? Asa na ba ako? Teka. I-set up ko lang ang aking ba? Bakit nagkaganon? Eto. Tapos, eto. So, ready mga kapatid? Ito yung binigay sa akin ni Utol Morris. Pinasa niya sa akin. Nagpapasalamat ako sa tiwala, kapatid. Bukod dun, ang ganda pa ng mga mensahe niya sa akin. Pero sa huli na natin tatalakayan yung aming napag-usapan. Umpisahan na natin to. Nakaka 4 minutes na tayo agad. Okay.
Game. Isa sa kapatiran ay merong katangian. Bakit nagkaganon? Oh shoot. Kamali ako. Teka. Ba't napunta kay Utol yun? Pasensya na mga kapatid. Ito. Lumabas yung kay Utol yun. Hindi ko pala siya naalis kanina. Ginalawa ng pangako na sinumpaan. Hindi na sayang ang tinurong bitbit kong kaalaman. Handang ipasa sa mga bago, maging ehemplo at hindi ikukubli na may dugo na kabalyero na... Okay, lagi ako sa umpisa, hindi ko kagad ma-stop. Pero anyway, uunahin natin siguro yung first two sentences. So, ginalawan ang pangako na sinumpaan. So, yung syempre, nung sumumpa tayo, di ba? Yun yung oath na ating sinumpaan. Pag sinabing oath, mas malalim pa yun kaysa sa sumpa. Hindi, mas malalim yun kaysa sa pangako. Yung oath, sumpa yung sumpa. Sumusumpa ka, ganun. Mas malalim yun kaysa sa pangako. Pero ano siya, almost the same meaning. So, ginalawan niya yung kanyang pangako. Ibig sabihin, hindi lang siya puro salita. Di ba? Kasi ginalawan niya inaksyonan niya yung kanyang mga binitawang salita. So, man of his words. Yung sa sulat ni Utol Morris. So, dapat lahat tayo maging ganun. Nangako tayo, sumumpa tayo. Ang tindi nga sumumpa ka. Hindi lang kasi ang nangako is meant to be broken, di ba? Ang promises. Pero sumumpa ka, yun ang matindi ron. Para mong inukit sa bato yun. Na paano mabuburahin yun? Nakaukit sa bato, di ba? Ang hirap burahin nun. Dudurugin mo pa yung bato nun. Ang pangako minsan yun, yung sinasabing ilista mo sa tubig. Ibig sabihin, pag sinulit mo sa tubig, pagka ganun mo, wala na agad. Tapos, hindi nasayang ang tinuro, bit-bit kong kaalaman. Bakit hindi nasayang yung tinuro na bit-bit niyang kaalaman? Kasi nga, ginagalawan niya. Ina-actionan niya. Yung mga sinumpaan niya is tinutupad niya. Pati pangako niya, tinupad niya. Ibig sabihin, yung pangako niya na madalas napapako sa mga tao. Sa atin, di ba tayo may mga... Siya hindi, pati yung pangako talagang tinupad niya. Yung sumpa, inaksyonan niya. So yung bit-bit niyang kaalaman, hindi nasayang. Kasi pag hindi natin ginagalawan, yung pagiging inactive, nalilimutan natin yan. Lalo pag matagal. Bukod sa nalilimutan natin, yung parang isip natin is natutulog din. Para bang tinatamad na tayo. Tapos nagkakaroon tayo ng parang fear na makasama sa mga kapatid natin. Nagkakaroon ng ganun, nagkakaroon ng parang hiya, ilang. So, pagka ina-actionan mo siya, is talagang kahit saan, pwede ka magpakita. Lahat ng service, gaya ng ginawa ko, lahat kung saan may service, Marikina, Antipolo, attend ako kahit wala akong kilala. Kasi sa pag-attend ko, doon ako nagkakaroon ng mga kilala. At habang attend ka ng attend, yung kilala mo, dumadami yung network mo, yung mga info na dumarating sa iyo is dating ng dating. Blog sa ganito, may ini-invite ka na, gusto ka na nila kasama, gusto ka na nila nakikita. Ganun ang nabubuo na pagkakaibigan sa service. At di mo alam, unti-unti kaka-attend mo ng service, yung lahat ng mga nagre-register sa iyo, lahat ng nangyayari. Hanggang sa ikaw na nagpapa-service, yung kumbaga lakas na ng loob mo eh. Ikaw na marunong ka na magpa-service, sila na ini-invite mo ngayon. At dahil sa umattend ka ng umattend nung dati,
Nung ikaw ang nagpa-service, sinuportahan ka naman nila. Dahil sa sinuportahan mo sila. Ganun ang nangyari sa akin. Haba agad, putya, 2 sentences pa lang. Almost 10 minutes na. Ayan, 10 minutes na. 75 taon na makasaysayan ng maisilang sa bastig. Ang isang kapatirang magmamarka ng layo. Kung kaalaman handang ipasa sa mga bago, maging ehemplo at hindi ikukubli na may dugo na kabalyero na. Okay, so ang sunod is handang ipasa sa mga bago. Ano yung ipapasa niya sa mga bago? Yung lecture. Bukod sa lecture, yung mga experiences. Kasi ganun ang pagle-lecture. Hindi lang yung mga nakasulat, kundi yung mga experiences, mga unwritten lecture yun. Yun yung mga experience natin na kasi yung tickler natin is kumbaga yun lang yung guide eh. Pero yung talagang details is kapag member ka na, yun na yung mga action, yung mga ginagawa natin. Sa mga bago natin yun, syempre papasa natin sa mga bago, di ba? Magiging ninong tayo, magiging GC tayo sa yung mga bata. Tayo naman ang mag-guide. Isasamahan natin sila hanggang sa kaya na nila. Pag kaya na nila, tayo naman, alumni na, gagawa rin tayo ng sarili naman natin. Tapos yung mga bata, babantayan na lang natin, titignan natin. Pag kailangan nila tayo, okay, let's go. Ganun. Ganun dapat sa kapatiran. Walang sapawan. Hindi porke mas matanda ka is lamang ka. Tingin mo na under mo sila. No, wag ganun. Para saan pa equality, di ba? Tsaka yung freedom. Di ba? Paano sila matututo kung ganun ang gagawin natin? Di ba? Next time na yung topic na ganun. Maging ehemplo at hindi ikukubli na may dugo na kabalyero. Yun nga, kasi nga pagka ikaw na example, kasi nga yung ipapasa mo, diba? So maganda kung yung experience mo ang magiging example. Kaya ako, kita nyo, nagbablog ako. Bakit? Kasi nagkaroon ako ng experiences. So kapag meron ka experience, ang sarap i-share. Ang sarap ipasa. Di ba? Ang sarap maging ehemplo. Alam nyo, maraming natutuwa sa ginagawa ko na eh. Isa na to si Utol mo, isa na tong mga all-star. Talagang nagustuhan nila yung aking ginagawa. Isa na si Utol Mori, sabi niya nga sa akin, Brad, ituloy mo yung ginagawa mong adhikain para sa kapatiran ng ipakilala sila. Hindi naman ako sikat. Pero syempre, di ba? Nagkaroon din ako ng experience. So, I think I'm credible to speak out. I think I have credibility. If not, then you can comment, tell me na, Brad, huwag mo na ituloy. At ako'y makikinig sa inyo. Handa akong makinig, basta reasonable. At walang halong panggagago dahil syempre, hindi tayo parating mabait. Di ba? May pagkagago rin tayo. You know what I'm saying? So yun nga, may dugong kabalyero. Talagang halos lahat sila. Lahat ng all-star from Psycho Sid to Brad Morris. Lahat sila nabanggit yung dugong kabalyero. Kasi nga yun ang dugo natin. Para tayong katipunan. Ang dugo ng katipunan, di ba? Sila blood compact. Kaso sa atin, hindi natin gagawin yung maghihiwa. It's symbolic. 75 taon na makasaysayan ng maisilang sa bastig. Ang isang kapatirang 1975, alam nyo naman yun, ang ating kaarawan na makasaysayan. In English, historic. Siyempre, alam ng lahat yun, di ba? Kaya makasaysayan yun, alam natin lahat yun. Para sa ating lahat yun ay makasaysayan. Nang maisilang sa baste ang isang kapatiran. So, our birthplace, and that's when we were born.
That's when SRB was born. That's the place, the school. Ng layunin at hindi ng gulo. Marami man naging hadlang, ito'y hindi hininto. Okay, so ang isang kapatiran magmamarka sa layunin. So magmamarka tayo sa ating layunin na LFS, service. Which talagang nagmarka na tayo mga kapatid. Para hindi makalimutan is ituloy-tuloy natin. Small, big, small, medium, large, XL o XXL na service. Na mga service gawin natin. Para, kasi ano yan kasanayan yan. Pag nasanay tayo sa pagsiservisyo, kahit ano pa yan, small, medium, large, XL, XXL, kapag nasanay tayo dyan, isa yung kumbaga pa sa mga nag-weights, yung gumagaang yung mabigat, di ba? So sa umpisa yung magaang mabigat, pero habang tumatagal dahil pinapractice, yung mabigat gumagaang. And they move and move and move to heavier weights. So tayo, move tayo sa from small, medium, sunod naman, XL naman yung service natin. Hanggang maging XL na, putya, invited na buong Cavite. Hanggang maging XXL, invited pati Manila, Muntinlupa, Batangas, Laguna, gano'n na yun. Diba? Okay ba yung mga explanasyon ko, tsaka yung mga halimbawa ko? Sabihin nyo mga kapatid Tungin ang dala-dala at mas palaganapin. Dosing hiyas at tatong prinsipyo namin. Servisyo. Teka, hindi pa pala ako tapos dun. Magmamarka sa layunin at hindi sa gulo. So yung gulo is tinapos na natin yan. Ang pinakalas natin is yung sa Patay ng Leon. Kasi yung 2010. So ang service nun is konti pa. Inuumpisahan pa lang ng COE yung malalaking service. Tapos ang service naman natin noon, dahil ang COE ay nagsisimula pa lang, so hindi niya pa hindi niya pa nalilibot ang buong Pilipinas. Although nakarating na sa Sulu, sa Tawi-Tawi, sa Zamboanga, sa Iloilo, pero konti pa rin yun kasi umpisa pa lang . So yung gulo dun natin tinapos na yun. Ang pinaka last battle yata natin is yung sa kanta, sa diss track. At ako'y natutuwa at nabanggit na sa akin kung sino yung kumanta nun. At sabi sa akin ng Brad, maaaring marinig mo yung buo niyan. Sabi ko, sasabihin ko sa kanya, tol, kung iparirinig mo sa akin yung buo niyan is sa PM na lang, private mo na lang, para hindi na kumalat. Kasi alam mo mga kapatid, excited sa mga ganyan, i-share na yan. And then makikita na naman ang mga prat na kaibigan na natin is magkakaroon na naman ng mga diba? Init. Maraming mang naging hadlang, ito'y hindi hinto. Okay, tama. So maraming naging hadlang, pero hindi yun sapat para tayo mapigilan. Wala nang makakapigil sa atin mga kapatid. Dahil nagawa na natin lahat para tayo ay matanggap ng bansa, ng ibang frat, ng apo, ng nakarating kami sa Office of the Vice President. Ganun na kalapit ang SRB. Kung naging presidente si BP Binay, putya, ang tindi sana ng ating, lalo sana tayong titindi. Pero kasi nga, wala. Politics is dirty. Ika nga ni Brad Moises, dirty is the politics. Yun ata yung ginawa niyang bagong ganda nun. Brad Morris, very nice writing, utol. Talagang syempre sila Psycho Sid, sila Chiba, mga sanay yan. Ito, mga sikat pala mga kanta nila Di ba? Tapos si Utol Moises, makatang-makata. Doon ako, ko sa kanya, nalito ko sa mga, niya, dapat pala, sabi ko, sa isip-isip ko, putya, mali ko pala, dapat binasa kong maigi muna. And then, pag may hindi ako maintindihan,
i-research ko. Kaso hindi, inano ko eh. Binasa ko saglit, kala ko kaya kong intindihin. Hindi, puta, iba pala. Iba yung construction ni Utol Moises. Okay, let's continue na ulit. Balik natin ng konti. Palaganapin, dosing hiyas at tatong prinsipyo namin. Serbisyong hindi ko sukat nakalain. Mababago ang imahe, direksyon na tatahakin. Kahit saan ka mapatpad, may kapatid na aagapay. Bakit lumayo? Ang dayo agad. 5 taon na makasaysayan nung maisilang sa bastig. Ang isang kapatirang magmamarka ng layunin at hindi ng gulo. Marami man naging hadlang, ito'y hindi hininto. Napayabungin ng daladala at mas palaganapin. Dosing hiyas at tatong prinsipyo namin. Okay. So talagang ano sila, lahat sila isa syempre, puro SRB yan eh. Nga SRB All-Star. So lahat sila, babanggitin nila yan yung ating mga lecture. May kanya-kanya silang siguro paraan kung paano nila i-deliver o saan nila isisingit yung mga lecture na yon. So sabi niya, napayabungin, hindi hininto, napayabungin ang daladala at mas palaganapin dosing hiyas at tatlong prinsipyo namin. Dinikit-dikit kasi ni Utol Mori, so medyo nahihirapan ako siyang basahin dahil nga dikit-dikit siya eh. So nasa na ba ako? Hindi ito napayabungin ang daladala na dosing hiyas at tatlong prinsipyo. So hindi siya hihinto na payabungin daladalang at mas palaganapin dosing hiyas at tatlong prinsipyo. So yun, ibig sabihin nun, magiging aktibo siya. Kaya hindi siya hihinto, magiging aktibo siya at hindi siya titigil na ikalat, na palawakin ang kanilang chapter, mag-recruit, magserbisyo. So yun. Kasi paano mo mapapalaganap kung hindi ka magre-recruit, di ba? Paano mo siya madadala mo yung hiyas natin pero hindi mo siya makakalat kung walang recruitment. Kasi di ba, kailangan meron sa atin yung mga newborn dahil yan, ang newborn, sila yung magkakalat din yan eh. Kumbaga parang starts with one, nag-recruit ka ng isa o dalawa. Yung dalawang yun, magre-recruit, nagmumultiply yun. So, okay, ang haba natin 22 minutes na tayo. Ang sarap ipaliwanag eh. Gusto ko mang mas laliman pa, ayoko kasing humaba ng gusto. Baka tama rin kayong manood. So maganda yung medyo may konting pambitin, di ba? So hindi natin itotodo yung kung ano yung aking naiisip. Mag-isip din kayo, ganun. I-comment nyo kung gusto nyo mga kapatid. Gusto ko yun yung may nagko-comment kasi binabasa ko yun. Minsan nga binablog ko mga comments eh. Serbisyong hindi ko sukat nakalain. Mababago ang imahe, direksyon na tatahakin kahit serbisyong hindi ko sukat akalain na babago sa imahe, direksyon na tatahakin. So yung service natin talagang nakapagpabago sa atin yan eh. Hindi lang sa kapatiran, alam mo, sa buhay ng tao. Yung mga service natin nakakapagpabago ng buhay. Bakit? Kapag kayong kapatid na alam niyo minsan dumadaan sa may pinagdadaan ng matinding pagsubok. Kapag umatin ng service yan, kasama niya yung mga kapatid niya, meron siyang karamay. At saka may isip niya na ang mga kapatid ko nandyan lang pala sila. Kailangan ko lang silang puntahan. At ipakita sa kanila yung friendship na nasa akin. Kasi lahat tayo may friendship eh. Yung principles natin. So,
hindi lang tayo dapat umaasa sa mga kapatid, kailangan tayo din may kusa rin tayo. Example ako, alam nyo, seryoso to mga kapatid. Dumaan ako dun sa panahon na nagdroga ako. Pero bago ako maging active, kinulong ko yung sarili ko. Ako mismo nagkulong sa sarili ko. Kasi pag lumalabas ako, ang daming ang daming sulsul, ang daming kumbaga yung si Satanas masyadong umaano sa utak ko na labas ka, punta ka doon, pwesto ka doon, may pera ka na naman. Pag may pera ako, pagtapos ng karera, sugal. Pagtapos ng sugal, talo, inom. Talo na naman, di ba? Ganun ang routine. Kaya nung nakapagbago ko, tapos nahanap ko yung SRB, shit, buti na lang hinanap ko ang SRB at nakatulong sa akin. So yung direction na sinasabing tatahakin ni Utol is maging sa personal life ko, yung direction is nahanap ko yung tamang direction, yung tuwid na direction na dapat tahakin talaga nating lahat. Tumapatpad may kapatid na agapay, bukas ang palad at nakahanda na umalalay. So yun, ganda nun. Ayan yung sinasabi ko, yung si Brad Mox. Na-tsempo siya sa video. Sinadya siguro ni Brad Rustan yun, kasi nga si Brad Mox yata ang nag-assemble sa grupo. Si Brad Mox, kasi napanood ko yun si Brad Mox sa Arangkada. Narinig ko nga na yun pinaplano niya. Tapos hanggang sa nagkausap kami ulit ni Brad Mox. Dati na kami nag-uusap. Nag-a-apply pa lang siya yata sa Coast Guard. Nag-uusap na kami ulit kasi nakabalik na siya galing Zamboanga. Ay, si Brad Mox parang kuya tingin sa akin yan. Kasi nga yung nagawa ko sa kanya na hindi ko naman naalala at naglumapit siya sa akin nung nasa kanila ako. Hindi ko alam na sa kanila pala. Sabi niya, Brad, naalala mo ako. Sabi ko, ako yung binigyan mo ng pamasahe. Ayun, doon ko naalala nung binanggit niya yan. Tapos ayun, mula nun talagang nakadikit ko yung ate niya si Indal. Pumupunta sa service sa Pandakan, sa fellowship. Yung ate niya talagang malapit sa akin. Kasi nga, hindi pa ako active sa Facebook pa lang. Isa si Indal na nagpalakas ng loob ko para mag-active. Siya nagsasabi sa akin, Brad, SRB ka naman eh. Huwag kang mahiya, huwag kang matakot. Pero syempre, lumalakas loob ko pero nahihiya pa rin ako. Hindi ko alam kasi kung paano ko umpisahan na mag-active. Kasi wala nang active sa mga ka-chapter ko sa lugar namin. Tapos ayun, so ang sabi, at kahit saan ka mapadpad, may kapatid na agapay. True. Basta magpakita ka, makipagkaibigan ka sa mga kapatid. Huwag tayong gagawa ng hindi maganda para ang kapatid is maganda rin ang ipapakita, di ba? Gaya nga nung sabi ko doon naman sa video ni Brad Leon, ang isang magandang gawain ay hindi magbubunga ng hindi magandang gawain. Ang ibubunga nun is maganda rin. Kasi biblical yun eh. What you reap is what you will sow. What you sow is what you will reap. Kung anong iyong inihasik, siya mong aanihin. Ibig sabihin ng inihasik, yung parang tinanim or ginaganon mo yung mga di ba? Yung mga punla. So, yun ang aanihin mo. Kung ano yung punla. Kunyari, buto ng pakwan, aanihin mo, pakwan. At hindi buto, talagang bungang malaking pakwan. Ganun ang Tapos, so yun. So, tayo aagapay sa isa't isa. Kagaya ni Brad Moxan. Dahil sa mas matanda siya dun sa iba dyan, sa All-Star,
siya ang naging umaagapay at umaalalay. Ayan, nakahandang umalalay. Bakit? Kasi nasimulan na ni Utol Mux at ang resulta ay maganda. Maganda ang naging impact, naging result sa kapatiran, sa kabuuan. Parang yung faction, medyo medyo na, sa akin yung faction parang medyo na lahat ng mga, dati hindi ako nag-add ng mga hindi SRB Inc. Ngayon, puta, ang dami kong friend na hindi SRB Inc. Pero, ang ipinapalaganap ko sa kanila is what is SRB Inc. Kung gaano kaganda sa SRB Inc. Pero, hindi ko sila pinipilit, hindi ko sila ipipm at sasabihin, tol, mag-SRB Inc. No. You have to choose yourself. You have your free will. So kahit makita ko sila mag-post ng mga NC, like. Bakit ko pa sasakitin ang ulo ko? Diba? Tanggapin ko, kapatid. Kapatid is kapatid. Tanggapin natin, akapin natin. Yun nga lang, hindi ako mahihila or makukuha unless may makita akong maganda, na napakaganda na hindi lang tapatan, kundi mas angatan nyo kami. Ganon. So para sa akin, it's a friendly competition. Okay yung may competition sa kapatiran para ang maging makinabang isang sambayan ng Pilipino, ang mga mahihirap na ating mga kapatid, mga kababayan, at ang ating mga kapatid din na mga gipit, gano'n. Kasi nagseservisyo rin tayo para sa kapatid, di ba? Minsan tumutulong tayo na may problema. Ang haba. Ito, pinakamahaba ko to kay Brad Morris Kasi nga, bakit siya mahaba? Alam nyo yung kada review ko may nag-i-improve nag-i-improve yung aking mind, nagiging sharper. Mas nahasa. Okay, so let's finish this. Ang adhikain para sa iisang nasyon, walang ibang isisigaw, Viva Sara lang din yun. So bukas nga palad at nakahanda na umala isang adhikain para sa iisang nasyon. So yung nasyon, yung bansa yon, di ba? Nasyon or bayan. So yung iisang adhikain natin is LFS always. Scout oath, lahat yan. Yan ang ating mga adhikain. Duties, service, fourfolds, guiding principles. Walang ibang isisigaw, Viva Sara lang din yun. Naalala ko tuloy si Sis Lovely, yan ang paborito niyang linya raw na tumatak sa kanya. So yun. Walang ibang isisigaw, Viva Sara lang din. So yeah, yun ang ating laging sinisigaw. Even sa pag may kapatid tayong pumanaw, nililibing, sinisigaw natin yan, Viva Sara. Bakit? To pay our respect sa kapatid natin na naglingkod para sa kapatiran. Yun ang ating pasasalamat sa kanya. Huling pasasalamat bago siya tuluyang ilibing, ibaon. Tuluyang mawala na sa atin physically. So, tapos. Viva Sara lang din yun. Ganyan, di ba? Viva Sara! Viva! Okay, Viva! Viva Sara! Galing niya si Brad Saltek, si Brad Manok, sila Brad Eric Gao, ang gagaling sumigaw nun. Ang gagaling mag-cheer. So, anong final thoughts? So, napakaganda ng sulat ni Utol Morris. Hindi ako nahirapan. Kahit talaga kay Brad Moises, medyo may pagkamataling haga rin si Brad Moises. Parang si Element 1. Pero magkaiba sila. Si Brad Moises is yung mga salitang malalalim na ipapasok niya. So, yun ang naging lesson sa akin para kay Utol Moises. Sa susunod na mag-review ako, halimbawa may kanta si Utol Moises,
na bago at i-request niya sa akin na, Brad, nga, talagang magre-research ako. Pag-aaralan ko yung niya, sulat niya, kasi malalim siya mag-isip yung mga salitang ginagamit niya, malalim, may kalaliman. At saka yung construction niya, talagang rhyming na nagra-rhyme, tas yung mga words ang lalalim pa. So, Utol Morris at sa Upsilon Delta, shout out sa inyo ulit. Magpatuloy kayo sa pagsiservisyo. Naway magsama pa tayo ng napakatagal, mga kapatid. Sana sa Cavite mabuo. Hindi na ako magdedetalye. Alam nyo naman kung sino kayo na binabanggit ko. Wala akong kinakampihan sa inyo dahil may kanya-kanya tayong prinsipyo at paniniwala. Pero syempre, being napabiling ako sa isang organisadong gobyerno na SRB Inc., I support kung sino ang gobyerno dyan. As long as ginagawa nila ang kanilang tungkulin, huwag tayong umasa na iasa sa kanila lahat. Kailangan suportahan natin sila, magtulong-tulong tayo. Yun yung equality, yung pagtutulungan natin. Alam nyo, ang ibubunga niyan ay napakaganda para sa ating konseho sa buong probinsya. Pag nagawa natin yan, tignan nyo magiging resulta. Subukan nyo lang. Subukan nyo. Pag mali ako, bahala na kayo. Gusto nyo, galit-galit pa tayo. Di ba? Kasi, mali ako nang ipinayo So, didistansya ako sa inyo. Hindi ako galit mga kapatid. Pinapaliwanag ko sa inyo ng ganito ang aking ganito ang dating ko para seryosohin nyo yung sinasabi ko. Kasi may time tayo para magseryoso. May time tayo para magloko-loko, magpakaloko, magpakapatawa. Pero ang pinaka-best time is magseryoso. Lalo't totoo. At nagkakaroon ng friction. Nagkakaroon ng pagkakahati-hati. Yan ang iwasan natin. Sana. Pero, sa akin naman is only payong kapatid. Hindi ako nakikialam dyan. Hindi ako makikialam. Basta yun ang payo ko. Gusto ko maging maganda. At maganda yan, mag-umpisa. Biro nyo, Cavite. Sarap niyan, umpisahan nyo. Kasi ang Cavite, solid talaga yun Solid yan. Solid na solid. Kaya, kung kayo mag-uumpisa ng ganyan, kayo ang magiging pangunahing halimbawa, nagagayahin ng mga ibang kapatid, ibang province, na ang sarap pala maging kagaya ng Cavite, nagkakaisa. So, Upsilon Delta, didiinan ko, Upsilon Delta. Joke lang, Brad Morris. Pero, syempre, Utol, this video is for you guys sa Upsilon Delta. Tapos na, puta. 38 minutes, pinakamahabang vlog ni Brad Vlog. Brad Vlog Alpha Epsilon. Shoutout sa inyong lahat sa Cavite.